na papaya nga lang ito, pero ginawa ko siyang tutti frutti candy. Napakaligat at talaga namang napakasarap. Kahit anong flavor at kulay ang gusto mo, posible mong magawa ito. Kaya naman kumuha ka na ng papaya sa inyong bakuran at atin na ngang simulan. Hello mga bishi! Hindi lahat ng kumukuha ng papaya ay magtitinola. Yung iba ito ay ginigisa, pero ako gagawa ng candy para naman maiba. Ang kailangan nga lang natin mga bishi ay papaya, asukal, dahon ng pandan, pero kung wala, pwede na itong vanilla flavor. Sa pangkulay naman gagamit tayo ng food color. Itong ang akin ay red at green kasi yan lang yung available. Una nga natin gagawin mga bishi ay ating babalatan itong ating papaya. Dapat ay wala yung mga green, malinis baga. Kasi medyo mapait yan, tapos matigas baga yan. Kaya naman kapag tayo ay magbabalat, malinis na malinis dapat. Sunod naman ay ating gagayatin ng cubes itong ating papaya. Paalala ko lang mga bishi, dapat medyo malaki-laki yung pagkakagayat natin dito sa papaya kasi magakipis yan kapag ating niluto. Kung mapapansin nyo nga, maputi ang kamay ng nagagayat, hindi kasi ako yan, si Ate Irene yan. Shout out sa'yo bishi. Pagtapos na nga tayong magayat, atin naman itong huhugasan ng mabuti para matanggal yung mga dagta. Ikatlo nga mga bishi, kumuha kayo ng kaserola at magpakulo kayo ng tubig. Dapat kulong-kulo yung tubig ninyo kapag inyong ilalagay itong papaya. Ang suggested talaga sa pagpapakulo nito, dapat ay 10 minutes. Pero kung ako mga bishi, okay na siguro ang 8 minutes or 5. Lulutuin pa naman kasi natin yan mamaya, kaya naman dapat hindi sobrang lambot. After 8 minutes nga mga bishi, eto naman ay inyong sasalain. Gagamit nga pala tayo ng malamig na tubig para mabilis mawala yung init ng ating papaya. Kasi kapag hindi agad nawala ang init niyan, magalambot ang ating papaya. Hindi pwede yun. Sunod naman natin gagawin ay atin naman itong ibibilad. I-air dry lang natin siya para mawala yung kanyang tubig. Hayaan lang natin siyang nakaganyan for 30 minutes. Okay na at natuyo na nga yung ating papaya. I-ready naman natin ngayon yung ating asukal at yung tubig. Ang akin nga palang nagamit na asukal mga bishi ay 1 cup lang. Tapos yung tubig niya 1.5. Sa ganito naman, pwede namang tansya-tansya na lang. Depende kung gaano kadami yung inyong papaya. Kung sa tingin nyo ay kulang pa ang asukal at tubig, ay di magdagdag na lang kayo. Kapag kumulo na nga, ilagay na natin yung ating vanilla flavor. Pero kung mayroon nga kayong pandan, mas maganda. Isunod naman nating ilagay yung ating papaya. Dito mga bishi ay papakuluan natin siya ng todo. Doon nga sa ating unang pagluluto, isinasuggest ko na dapat 8 minutes lang para kapag niluto natin siya ng pangalawa, hindi siya magpakalabsa, maligat at matigas pa din baga. Hintayin nga lang natin siyang umiga, yung tipong malapot na talaga yung pinakang sabaw niya. Paalala ko lang mga bishi, huwag nyong papaigahin itong inyong sabaw ha, dapat mayroong tira. Pero dapat malapot talaga siya. At kapag okay na nga, kumuha naman kayo ng inyong lalagyan. Kung ilang kulay nga ang inyong gagamitin, ganun din dapat ang inyong lalagyan. Kagaya nitong sa akin, 3 kulay ang aking gagawin. Kaya naman, 3 pinggan din ang aking ging prepare. Yung akin ngang niluto ay hinati ko sa 3 dahil isusunod ko yung paglalagay ng ating food color. Red nga yung aking unang ginawa. 1 kutsara nga ang aking inilagay, tapos hinalo ko ito ng maayos para yung kulay ay dumikit talaga doon sa ating papaya. Ganoon nga din ang ginawa ko dito sa aking color green. Inulit ko lang yung proseso. Para nga magkaroon ako ng ikatlong kulay mga bishi, pinaghalo ko yung color green at red para naman makabuo ako ng kulay brown. Habang inahalo ko ito mga bishi, daw akong nag-ano baga ng pugita or ano ba to, pusit. Ganun na ganun talaga ang aking feeling. Pero okay rin naman. I-set aside nga lang natin siya for 30 minutes para ma-absorb talaga yung kanyang kulay. Pagkatapos, atin naman itong sasalain. Gumamit nga tayo ng strainer sa pagsala para naman mawala yung mga excess na sabaw. Kapag natapos na nga tayo mag-drain ito mga bishi, kumuha naman tayo ng isang malapad na lalagyan. Lagyan natin ng tissue dahil dito natin patutuyuin yung ating ginawa na candy. I-scattered nga natin siya ng mabuti para hindi siya magdikit-dikit at makatuyo ba siya ng maayos. Siya nga pala mga bishi, nagtira nga pala ako ng kapiranggot na natural na kulay para magkaroon ako ng 4 na kulay. Kapag okay na, isang tabi naman natin ito mga bishi dahil ito nga ay ating i-air dry for 24 hours. Bakit?
para yung ating asukal ay dumikit talaga sa ating papaya. After 24 hours nga, ganito na ang kanyang magiging itsura. O diba, napakabongga. Mukha na siyang gummy candy. Kumuha nga agad ako ng isa at aking pinisil-pisil kung maligat ba. Na-amaze talaga ako mga bishi dahil para talaga siyang gummy candy. Kinuha ko na nga ito at isinalin sa lalagyan. Tignan niyo mga bishi ang kanyang itsura para siyang gummy candy, diba? Huwag nyo nga pala itong ibibilad sa araw mga bishi ha, air dry lang dapat. Kasi kapag binilad nyo sa araw, magatuyo to, magatigas. Pero kapag air dry lang, malambot. O eto, tignan nyo, ready na ang ating Tutti Frutti candy. O diba, napakabongga. Maniniwala ka ba na nanggaling lang ito sa hilaw na papaya? Sobrang amazing, diba? Nung nailagay ko na nga siya sa kanya-kanyang lalagyan, akin naman itong pinalamig sa ref kasi feeling ko mas masarap itong kainin kapag malamig. Ilang sandali pa nga, akin din naman itong kinuha dahil nga akin na itong titikman. Pero bago yan, atin muna siyang pagmasdan. Alam niyo ba mga bishi na pwede natin itong gamitin pang topping sa ating mga graham o kaya naman ihalo natin sa ating mga buko salad, ganun. Kasi para talaga siyang nata de coco, sobrang ligat. Ngayon nga, ito ay ating titikman. Gusto niyo bang malaman kung anong lasa? Para sa akin mga bishi, para kang kumakain ng kaong na maligat. Seryoso mga bishi, maligat talaga siyang kainin. Amaze na amaze nga ako habang ito'y aking kinakain. Mas maganda pa nga ito ang inyong ibigay na candy sa inyong mga anak. Kaya naman, wag ka nang magdalawang isip pa. Subukan mo na nga itong gawin sa inyong bahay para din malaman mo kung ano ba ang lasa nito. Kung nagustuhan mo nga itong aking video, paki-like and share naman ito. Huwag mo na rin kakalimutan na i-follow ako. O paano ba mga bishi? Hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa inyong patuloy na panonood. Paalam!